Sa isang malayong kaharian na napapalibutan ng makakapal na kagubatan, nakatira si Prinsesa Elira, isang mabait ngunit malungkot na prinsesa. Mayroon siyang lahat, magarang kastilyo, magagandang damit, at mga taong naglilingkod sa kanya. Ngunit may kulang sa kanyang puso, kalayaan. Hindi pinapayagan si Elira na lumabas ng kastilyo. Delikado sa labas, sabi ng hari. Kaya araw-araw, nakatanaw lang siya sa bintana, pinagmamasdan ng mga ibong malayang lumilipad. Gusto ko ring maramdaman ng maging malaya, bulong niya. Isang gabi, may dumating na kakaibang ibon sa kanyang bintana. Ang mga pakpak nito ay kumikislap na parang liwanag ng bituin. Bakit ka malungkot? Tila tanong ng ibon sa kanyang mga mata. Gusto kong maging malaya, sagot ni Elira. Dinala siya ng mahiwagang ibon sa isang lihim na landas palabas ng kastilyo. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Elira ang hangin, ang lupa, at ang tunay na mundo. Ngunit hindi madali ang lahat. May mga panganib, may takot, may pagdududa. Sa gitna ng kagubatan, nawala ang ibon. Naiwan si Elira, mag-isa. Natakot siya. Gusto na niyang bumalik. Ngunit naalala niya ang dahilan kung bakit siya umalis. Pinili niyang magpatuloy. Natuto siyang maglakad mag-isa. Matutong harapin ng takot. Matutong maging matatag. Hanggang sa muli niyang nakita ang ibon. Ngunit ngayon, iba na siya. Mas matapang, mas buo. Bumalik si Elira sa kaharian, hindi na bilang prinsesang takot lumabas, kundi bilang isang pinunong matapang at handang harapin ang mundo. Pinayagan niya ang kanyang sarili at ang kanyang nasasakupan na maranasan ang kalayaan at katotohanan ng buhay. Aral ng kwento. Hindi tunay na buhay ang manatili sa loob ng iyong comfort zone. Ang tunay na lakas ay matatagpuan kapag hinarap mo ang iyong takot at pinili mong maging malaya.